Isang magandang araw po muli sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, sa umagang ito ang ating pag-aaral ay may pamagat po na Authority in Religion. Ano po ba ang kinikilalang otoridad ng ating mga relihiyon? Sino po ba ang siyang otoridad pagdating sa ating mga pinananampalatayanan? Alam niyo po mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ang simbahan o ang iglesia can expect to confront by many challenges. Bahagi po ng buhay ng iglesia, ng simbahan, ang maraming mga challenges. And to name one, sabi nga, the Lord's Church can expect to confront by many challenges, and one is the opposition by Satan, and it was foretold in the parable of the tares. Kung titingnan niyo po yung parabola sa Matthew chapter 13, 24 to 30, ano po ang sabi diyan? The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. So, ito pong parable na ito ay nagpapakita na sabay sa paghahasik ng mabuting binhi, ang kaaway, yung enemy na binabanggit dyan, ay nagsasaboy din naman ng mapanirang damo. At ang mangyayari, pag sibol ng mabuting binhi, sisibol din ang masamang damo. At ito po'y palatandaan na ang simbahan will go through this situation. And this bad seed that will sprout will confront the good seed. At sa simbahan, ito po yung mangyayari. Hindi lang po nung panahon ng mga alagado, ng mga apostol, kundi maging sa panahon natin ngayon. At hindi lang po ang oposisyon ay manggagaling kay Satanas, nangyayari din po ito sa loob ng iglesia. Attacks from within and without foretold by the Apostle Paul. Ano sabi ni Apostle Paul? Hindi lang naman kay Satanas manggagaling ang oposisyon Hindi lang kay Satanas manggagaling ang mga suliranin. Pero maging sa loob, ano po ang sabi? I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Na maging sa loob ng simbahan, may mga lilitawan, sabi dyan mga lobo, na ang layunin ng mga lobong ito ay akayin yung mga tao para kanilang maging mga disipulo. So ito'y bahagi ng mga problemang i-expect natin na mangyayari sa simbahan. Kaya tandaan po ninyo, hindi dapat nagiging kampante. Ang leadership ng simbahan, hindi nagiging kampante. Ang mga kaanib ng iglesia, dapat maging mapagbantay tayo kasi sa bawat hasik ng mabuting binhi, maghahasik din ng masamang damo at may mga pag-atake na mangyayari sa loob at sa labas ng iglesia. Binabanggit din na darating yung araw, ayon sa 2 Peter 2:1-13, that there will also false prophets among the people, na maglilitawan ang mga bulaang propeta, just as there will be false teachers among you. Ano gagawin ng mga ito? They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who brought them, bringing swift destruction on themselves. Sa verse 2 ang sabi, many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. So yan po yung mga pwedeng ma-experience ng simbahan at na-experience ng simbahan magpahanggang ngayon.
ang malaking tanong po ay ito. How can a church, no po? How can a church stand and be strong and be firm in the service of Christ? How can the church or the local church stand strong and firm in the service of Christ? Naniniwala po ako na ang sikreto, the key, is respecting the proper authority. Para maging matibay ang simbahan, mapangalagaan ang kanyang mga turo at manatili sa mga aral ng mga apostol, matutunan ng simbahan na irespeto ang kanyang otoridad. Now, there will be a question in regards to this. How shall we determine what is right or wrong, what is good or evil? Paano natin matatansya kung yung ating leader ng simbahan ay talagang leader na makatotohanan? Hindi siya false prophet na binabanggit doon sa sinasabi sa mga talata kanina. Na hindi siya wolves in sheep's clothing. Na siya ay hindi bahagi ng masamang damo na inihasik ni Satanas para kasabay ng mabuting damo na sumibol. How can we determine kung tama ang leadership ng church na ating sinusunod? What shall our authority in matters of religion? Is a particular doctrine or practice from heaven or from man? How can we determine kung yung pastor ko ay nagtuturo ng tama o kami ay pinagbobobola lang? Alam nyo, mahirap po mga kapatid Kasi yung mga narinig ko na nagpapatotoo, it takes time bago nila ma-determine na niloloko sila. At ang tagal, minsan talaga yung iba, hindi na nauunawaan yung katotohanan at habang panahon na sila na nadadaya ng mga leader ng relihiyong ito. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 21? Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priest and the elders of the people came to him. Ang sabi nila kay Jesus, by what authority are you doing these things? And they asked, and who gave you this authority? Jesus replied, I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, where did it come from? Was it from heaven or of human origin? They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask then, why didn't you believe him? So, ito po yung sinabi ng Panginoon. Because the Pharisees were questioning his authority. Saan galing yung otoridad mo? Kasi po itong mga Pariseyo na to, when it comes to faith and religion, sila ang otoridad. At kung sino man yung magtuturo ng turo tungkol sa Diyos, kailangan dumaan sa kanilang authority. At sila ang magbibigay ng otoridad na ito. Now, sa panahon natin ngayon, saan ba galing ang mga otoridad ng mga leader ng relihiyon? Saan ba nanggaling yung kanilang mga katuruan? At kung atin pong susuriin, marami sa mga tagapagturo ngayon, kung hindi galing sa mga otoridad ng mga Pariseyo, ay sa otoridad na lang ng kanilang mga sarili. Kaya napakadelikado Tayo po lagi nating idinidikit na ang ating simulain ay galing sa simulain ng turo ng mga apostol. Kaya nga po we adhere doon sa Apostles' Creed at kung ano yung kanilang kredo, ito yung ating parating inuusal. At ito ang ating mga pananampalataya. Pero tandaan, hindi lahat ng uusal ng creed ay sumusunod sa creed at hindi lahat ng nagsasabi ng sinasampalatayanan ay totoong sumasampalataya. Now, sa umagang ito, using the proper authority in matters of religion, most challenges confronting the church can be easily overcome. So kapag gumamit tayo at kapag nakilala natin ang proper authority, yung mga challenges ng local church, anumang problema yan, ay pwede yung mapagtagumpayan. Now, what is the proper authority in religion? Ano ba yung proper authority pagdating sa relihiyon? Now, ito po yung ilang accepted authority in the church. And this may not refer to people, but to some teachings. Ating pong pag-aaralan nito.
So ang tanong, what are the authority or what is the proper authority in religion? So, many churches accept this authority. No? One, the Old Testament. The Hebrew people, yung mga Pharisees, yung mga scribes, ang pangunahin nilang authority sa kanilang relihiyon ay ang Old Testament law. From the beginning of the church, many have appealed to the Old Testament law. Ano po sabi ng Acts 15:1 and 2? Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers. Sino pong tinuturuan ng mga certain people na ito? Mga mananampalataya sa Antioquia. Yang Antioquia, yan po yung modern day Turkey, sakop yan ng tinatawag na Galatia. Ano po? At may mga tao na pumunta ron, tinuruan itong mga Antioquia ng bagong turo. Kaya if you're going to read the book of Galatians, mapapansin nyo na ito yung kinumpronta ni Apostol Pablo. Mga taong galing sa Jerusalem na ang sabi nila, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Ang turo kasi ni Apostol Pablo sa Galatia ay you are saved by grace through faith. Pero dumating itong mga taong ito na ang kanilang itinuro, hindi sapat ang turo ng mga apostol, hindi sapat ang turo ni Pablo, kailangan kang magpatuli ayon sa utos ni Moses. Sa verse 2, ang sabi diyan, this brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So nakipagdiskusyon si Pablo at si Barnabas sa kanila. So Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. Kaya kung titingnan niyo yung Galatians chapter 2 verse 1 to 10, ito ang dahilan kung bakit si Paul bumalik sa Jerusalem for second time. Bumalik sa Jerusalem para makipag-usap saan? Doon sa mga esteemed leaders, doon sa mga apostol. Para linawin, ano ba talaga turo ninyo dyan? Ang turo namin, si Kristo ay namatay, ang kaligtasan ay nangyari dahil sa Kanya at biyaya ito. Wala nang pwedeng idagdag, Jesus plus nothing. At ang sabi po sa Galatians chapter 2, mababasa natin doon, kung babasahin nyo yung the whole chapter, wala nang idinagdag ang mga apostol sa mga itinuturo ni Pablo sapagkat pareho naman pala sila ng teaching. It so happened na may mga dumarating na mga tao sa kanila, na mga Judaizers ang tawag, mga Hudyo na gustong ipatupad ang Old Testament law ni Moses na kailangan tuliin ang mga Kristiyano sa panahon nila para mapatunayang sila'y tunay na ligtas. They look at the Old Testament ceremonial law, take note, ceremonial law, para magdagdag para sa kaligtasang ginawa ni Kristo. So authority sa kanila yon. At ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaraming ganyan eh. Maraming mga mananampalataya na pinipilit pang bautismuhan doon sa kanilang relihiyon kasi yung bautismo nila hindi sapat. Pag ikaw nawisikan lang, sasabihin, hindi, kulang yan, kailangan ilubog ka. Kung hindi ka susunod sa mga rules and regulations nila, and by quoting the Old Testament ceremonial laws, hindi sapat yung salvation mo. Because for them, the law signifying the fulfillment or the fullness of salvations. Hindi sapat yung kay Christ. So, ano po ang sabi? The Old Testament, mga kapatid, hindi naman masama. The Old Testament has its place. Hindi naman po totally na-abolish ang law eh. In fact, what Jesus considered abolished is the ceremonial law because it was fulfilled through Christ. Lahat po nung ceremonial law, yung paghahandog ng hayop na susunugin, yung mga paghuhugas ng paa, kultura ng Hudyan, paghuhugas ng kamay, yun pong pagsisircumcise, it was given, though it is a sign of the covenant, but it was a covenant, physical covenant for the Jews, for the believers nowadays, baptism ang katumbas ng circumcision. Kaya nagbabautismo pa rin po tayo. A sign pa rin yon ng ating covenant. Pero may lugar ang Old Testament at kailangan properly handled ito. Ano po ang sabi ng Romans chapter
15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us. So may lugar yun. What is written in the past ay ibinigay para turuan tayo. So that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Dahil sa provisions po ng Old Testament teachings and writings and scriptures, nag-e-encourage ito at nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Unang Korinto 10:11, anong sabi? These things happened to them as examples and were written down as warning for us, on whom the culmination of the ages has come. Kaya mahalaga yung Old Testament. Binabasa natin yon, pinag-aaralan natin yon, isinesermo natin yon, pero may mga bagay na dapat maintindihan, may proper places, may proper handling ang Word of God, especially the Old Testament. Sabi po ng 2 Timothy 3:14 hanggang 17, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sabi po sa 16, all Scripture. Ano yung all Scripture? The Old and the New is God-breathed. Wala naman pong New Testament pa by that time nang sinulat ni Paul yan. Hindi pa po compiled ang New Testament. Ang Scripture na binabanggit po dyan is the Old Testament Scripture. At ano daw ito? Magagamit ito. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya merong place ang Old Testament sa buhay ng mga mananampalataya if it is properly handled. Pero, hindi po dapat gagamitin ang Old Testament para lamang ipamuka na ang biyayang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo ay kulang at kailangan sundin ang Old Testament para makumpleto ang salvation with Christ. Mali po iyon. Tandaan na ang Old Testament can be misused. It can be misused to authorize things no longer required. Ano po yun? Ito nga po yung binabanggit ko kanina, yung mga tinatawag na ceremonial law. Now, let us look at Galatians 5:1-4. Sabi ni Pablo dyan, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Mark my words. Kapag binanggit po yung word na yan, nagbibigay po yan ng matinding pagdidiin. Mark my words. Paul tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law had been alienated from Christ. You have fallen away from grace. So we cannot assume that just because something is in the Old Testament, it is authorized. Hindi natin pwedeng ipagdiinan yon. Like for instance, nakita niyo po yung babae na huli sa pangangalo niya. Dinala yun kay Jesus. At nung dinala yung kay Jesus, ano pong hatol? Di batuhin yung babae at patayin. Nakakita pa ho ba kayo sa panahon ngayon ng binabato na nangangalo niya? Wala naman eh. Hindi na po natin pinapractice yon. Kasi po, iyon ay hindi para sa atin. Ano po? It was given to the Jew sa kanilang panahon. Ngayon, nagbago ba ang batas? Hindi. Pinaparusahan pa rin ang mga makasalanan. Pinagbabawal pa rin ang pangangalo niya. Pero kung titingnan po natin, ay hindi po natin dapat gamitin ito at ikonekta ito sa kaligtasan at ang pagsunod ay mangangako na kapag nasunod mo ay maliligtas ka. Sapagkat doon sa Mark chapter 19, mababasa naman po natin doon, merong isang lalaki roon
na lumapit sa Panginoon at ang tanong, paano po ba ako magmamana ng kaharian ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? This was just a test. Ano po? Sabi niya sa lalaki, alam mo naman ang sinasabi ng kasulatan. Anong sabi ng lalaki? Nako, sinusunod ko po yan mula pagkabata. Kasi yun nga po yung authority ng religion Yun po yung otoridad ng mga Hudyo when it comes to religion, being obedient to the law. Sabi niya, mula pagkabata, sinusunod ko na yan. Ano sabi ni Jesus? Sige nga, kung sinusunod mo yan, isa na lang ang kulang. Umuwi ka, benta mo ari-arian mo, pag naibenta mo, pamigay mo sa mga dukha, tapos sumunod ka sa akin. Dalawang bagay nakita nating mahalaga dun Una, iwanan mo ang lahat, sumunod ka kay Kristo. At yung mga bagay na iniwanan mo, ibigay mo sa mga dukha bilang palatandaan na nasunod mo na nga yung kautusan. Ano ba yung kautusan? Summarize into, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And then, love your neighbor as yourself. So, yun po yung composition ng lahat ng kautusan At pinatunayan lang ng Panginoong Jesucristo na yung lalaking mayaman na ito, itong rich young ruler, hindi niya talaga kayang sundin yun. Sabi niya, mayaman kasi. Kaya sabi niya, talagang imposible sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng Diyos Mas madali pa ang camel pumasok sa butas ng karayom. Ang tanong ng mga alagad, sino po ang maliligtas kung ganon? Ang sagot ni Jesus, sa tao ito'y imposible. Pero sa Diyos, nothing is impossible. So, ibig sabihin, ang pagliligtas, talagang Diyos lang ang makagagawa. Kung sa ating mga sarili, wala pong makatutupad nito. So, kapag nagdagdag tayo, take note, kapag nagdagdag tayo sa pagliligtas na biyaya ng kaligtasang hatid ni Jesus, we are being obedient to the law or the ceremonial law. Nagdadagdag tayo, hindi palibasan na sa Old Testament, ay para sa atin na dapat sundin. Mali po yun. At yan po itinuro na ni Apostol Pablo. So, yan po yung una, what many churches accept as authority, they accept the Old Testament as the authority. Kaya po, kung matatandaan ninyo, maging yung demonyo si Satanas, noong tinukso si Jesus, ano po ang kanyang isinasabi kay Jesus? Nasusulat, nasusulat, nasusulat. So, Satan was using what is written in the scripture to tempt Jesus. Ano po? Kasi para sa kanila, para maging kay Satanas, it is the Old Testament that was the authority in religion. Na maging si Jesus, dapat niyang sundin. Ano po? Nakita niyo po? So, yun po yung isa. Authority in religion, the Old Testament. Second, sa Roman Catholic Church, this is very powerful. The traditions of men. Ano po? Authority sa kanila. Kaya yung Bible, hindi authority. Mamaya, babalikan po natin. Ang conclusion naman natin dito, ibibigay ko na ngayon Pagdating sa church, the final authority is the Scripture. Kaya sola Scriptura. Pero, alam niyo po, may mga churches na mas makapangyarihang otoridad nila ay ang tradisyon ng tao. So, ano po ang sabi ng Mark 7, 1-5? The handling down of tradition was common in rabbinic Judaism. Hindi lang sa Roman Catholic, dyan po yan galing yung tinatawag na apostolic succession. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands and were defiled, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews who do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, washing of pitchers and kettles. So the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands?" Ayan. So yung mga Pariseyo na ito, nakita nila si Jesus Pati yung mga alagad niya siguro pag sabing kain na tayo, dumali na ng kumain.
Pero sa seremonya, tradisyon ng mga Hudyo, hindi pwede yun. Kung saan ka man nanggaling, meron talagang ceremonial washing. Take note, ceremonial washing ito, hindi ho talagang hugas ito, ho. Di ba, merong tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, eh. Nung panahon ng COVID, lahat tayo naghuhugas ng kamay, eh. At may tinuro pa, no? Kailangan daw matapos mo yung alphabet ng habang naghuhugas. Ano yon? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O kaya happy birthday. Tapusin mo yung kantang happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday. Yun. At least yung mga oras na yon, masisiguro mo na malinis yung kamay mo. Pero hindi po dapat gagawin mo to bilang seremonya lang. Masabi lang na naghugas ka ng kamay. Pero sa mga rabbinic at Judaistic religion, they hold on to their tradition. Hindi naman po talagang hugas yun. Babasain lang nila ang kamay nila para lang sabihing naghugas sila. They were just following traditions. At nung si Jesus at ang kanyang mga alagad, mga tagusunod ni Jesus na sinasabing sila'y maka-Diyos at sugo ng Diyos, nung hindi sila naghugas ng kamay, inakusahan sila. Inakusahan sila ng mga teachers at ng mga Pharisees of the law. Na sila ay mga impostor na tagapagturo. So makikita po natin, yung tradition mga kapatid, hindi naman masama. Traditions of God are not wrong. Ano po? Hindi yan masama. In fact, 1 Corinthians 10, or rather 11, 1 Corinthians 11 verse 2, ano sabi diyan? I praise you for remembering me in everything and for holding to the tradition just as I pass them on to you. Si Pablo may sariling tradisyon na ipinasa. Kanino? Sa mga kapatiran sa Galacia. Hindi masama yung tradisyon. Lalo't hindi naman masama yung tradisyon. Ano po? Tayo po mga Filipino may tradisyon Yung pagmamano. Yung mga Canadian nagtataka bakit yung mga anak namin pag dumarating, iginaganon yung pinapatong namin. Ano po? Hindi po yun basta tradisyon lang Kasi mahalaga yun sa amin. Pag-aalis ng mga anak ko, mano. Pag-uwi, magmamano. Ano po? Bakit? Hindi lang po nagpapakita na, present, ito na kami. Pero yun po yung pagpapakita ng paggalang at pagrespeto. Hindi masama yung tradisyon na yun. Walang spiritual inclination yun. Minsan po ay talaga lang pagpapakita ng paggalang at pagrespeto. Hindi mo naman mababasa sa Bible yun Pero mababasa mo sa Biblia na binabasbasan mo ang iyong anak bilang ama. Tama po yun. Natatandaan po naman natin na importante ang pananalangin sa ating mga anak. At hindi masamang mga tradisyon yun. Po? Pero pagdating sa kaligtasan at idadagdag mo yung tradisyon, mali na yun. No po? Hindi na po tama yun. Katulad po ng ginagawa ng mga Pariseyo na kayo bago kumain, dapat kayo ay maghugas ng kamay, mag-ceremonial law, kasi yung ceremonial law na yan na binabanggit ng mga Pariseyo at ng mga teachers of the law, may kinalaman sa kanilang pagiging anak ng Diyos. Pagiging mananampalataya ng Diyos. So makikita po natin sa 2 Thessalonians 2:15, ano sabi? So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we pass on to you, whether by word of mouth or by letter. Hindi masama na ipapasa yan Nagiging tradisyon. Ano po? Yan. So, 2 Thessalonians 3:16, or rather 3:6 lang pala. Sabi diyan, in the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you receive from us. O dito, naging tradisyon yan. Sabi ni Pablo, iwasan ninyo mga kapatid, yung mga kapatid na ayaw magsipagtrabaho. Yung mga hindi gumagawa at hindi kumikilos. At anong ginagawa nila? Namumuhay sila hindi sa turo na aming itinuro sa inyo. So, again, you need to properly handle the traditions. Hindi naman totally masama yan, pero hindi yan may kinalaman sa ating kaligtasan. Amen? So, yan.
So ito po, Jesus condemned the tradition of men. Bakit? Kinundina ni Jesus ang tradisyon ng mga tao when they are taught as doctrine of God. Bawal na po ang tradisyon kung ito ay ituturo bilang doktrina ng Diyos. Mark 7, 6-7. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So anong ibig sabihin yan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo dyan, yes, ipinapatupad ninyo ang mga batas, ang dami ninyong mga rules and regulations, pero ang layo naman ng puso nyo sa akin, ano silbi ng mga itinuturo ninyo, ng mga ipinatutupad ninyo, kung hindi naman totoo na kayo ay nananampalataya sa akin. So Jesus condemned the traditions of men when they are taught as doctrines of God. Pangalawa, when they displace the commands of God. So kinukundina ni Jesus ang tradition when they displace the commands of God. Mark 7, 8-9. Tuloy po natin ang basa. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Kaya dyan makikita natin, galit ang Diyos sa tradisyon. Bakit? Kasi ginawa niyong doktrina, binaliwala niyo ang utos ng Diyos, at ang ipinatutupad ninyo ay ang inyong mga tradisyon. Sa Roman Catholic naman, mga kapatid, in fairness, hindi naman nila binabaliwala ang salita ng Diyos. Ang ginagawa lang nila, magkapantay ang salita ng Diyos at ang human traditions. Hindi mo po pwedeng kilalanin ang scripture bilang sola scripture, kung hindi, isasama mo ang tradisyon side by side, ito ang dapat mong sundin. Wala pa rin guarantee ng salvation nga eh. Wala namang assurance of salvation sa mga Roman Catholic eh. Hanggang sa huling sandali, walang katiyakan kung saan ka pupunta. Hindi matiyak kung pupunta ka sa impyerno, sa langit, o kung hindi, sa purgatorio. So kaya, mahirap po kasi hindi nga malinaw kung ano ang kanilang panuntunan sa reliyon, ano ang authority nila sa reliyon. At kung ating po susuriin, the Roman Catholic adhere doon sa apostolic succession na ang Pope ang final authority pagdating sa kanilang pananampalataya. So, yan po yung ating makikita. Ito po. So, uninspired traditions cannot be equated with or replacements for the Word of God. Again, ang ating paniniwala, sola scriptura. Yan. So, ano pa ho yung tinatawag ng authority of religion ng marami sa panahon ngayon? Yung tinatawag ng mga modern day prophets. Ayan. So, ang dami po ngayong title na prophets eh. Maraming mga propeta, maraming mga apostol sa panahon natin ngayon. And ano po ang sabi? Throughout church history, many have claimed to be prophets of God. Sa Revelation chapter 2 verse 20, ano sabi? Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads many servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Sa New Testament writings, meron na yan eh. Sa Revelations 2:20, hula na yan. Na yan ay magaganap at yan ay mangyayari. At maaaring nangyari na sa panahon ni Juan nung isinulat yan. Na marami na nagke-claim na mga propeta at anong sabi? Pinahihintulutan nila at dinadala ang marami sa pagkaligaw. Christ and His apostles also warned against false prophets. Sabi po dyan, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Ito po yung sinasabi na wolves in sheep's clothing. At sa Matthew 7:15, pinag-iingat ang iglesia sa mga bagay na ito. Marami pong mga maglilitawan yan, mga modern day prophet. Sila po ang gumagawa ng mga sinasabi nilang himala. Sila po yung may mga malalaking ministry. And even the Old Testament gives us two ways. Ang sabi po niya sa
2 Peter 2:1. But there were also fake or false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. 1 John 4:1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Yan po ang sinasabi. Kaya mag-ingat. Yung mga may title na prophet, no? Yung may mga title na apostles, mag-ingat po kasi may mga modern day prophets. At sila po yung kinikilalang authority when it comes to religion. Mga kapatid, even the Old Testament give us two ways to test the prophets. Paano daw itetest ang propeta? Ganito mga kapatid. Kapag ang propeta ay nag-prophesy, it will surely come to pass. No? Doon malalaman ng propeta eh. Kapag nagsabi na siya ang magiging presidente ng Pilipinas tapos hindi nangyari, ano ibig sabihin nun? Binago ba ng Diyos yung revelations? Hindi. Bulaan lang yung nagsabi. Ano po? At yung nagsasabing siya'y propeta at nag-prophesy at hindi nangyari, ang tawag doon ay ano? Bulaang propeta. Ang mabigat, yung mga bulaang propeta na ito, na ang layunin ay tumakbo sa politiko, ngayon, namamayagpag pa rin at sila pa rin ang mga kinikilalang mga authority ng religion. Hindi ko na po mapangalanan, kilala naman ninyo, ang dami niya sa Pilipinas. Nag-prophesy siya ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas, talo. At ang sabi niya, ayaw niyang tumakbo ng mababang posisyon kasi ini-encourage siya ng Christian community. Bakit presidente agad? Ba't hindi muna kayo mag-congressman? Ba't hindi muna kayo mag-senador? Hindi, kasi daw sinabi ng Diyos sa kanya ay presidente ang kanyang takbuhin. At kung hindi presidente, hindi siya tatakbo sa mababang posisyon. Nung lumaon tumakbo nga na ano na lang ano tawag doon? Congressman ng party list. Can you imagine? Di bulaan talaga, ano po? At yan po mga kapatid ang palatandaan para masubok ang propeta sa Old Testament. Kapag hindi nangyari ang kanyang sinabi, bulaan yan. Deuteronomy 18:20. But a prophet who presumes to speak in my name, anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death. You may say to yourselves, how can we know when a message has not been spoken by the Lord? Ang sagot, if what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken, that prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed. Yan po ang palatandaan. Pag may dineclare, I declare in the name of Jesus, you will be healed, tas hindi gumaling, bulaan yon. Presumptuous yon. Ang dami pong ganyan sa panahon natin ngayon. Patong ng kamay, utos ng utos. Nakita ko, mabubuntis ka sa kalooban ng Diyos. Buti sana kung ganun Nakita ko, mabubuntis ka this year. I claim, I declare. Nakarinig na po ako ng mga ganun Nakita ko, ikaw ay magkakatrabaho maganda sa ibang bansa. Kung ano-anong mga declarations. Ano po? At ang sabi ng Old Testament, kapag ang propeta ay nagbigay ng prophecy at hindi natupad, ano sabi? Sila ay mga bulaan. Even if they do. Paano yan? Pastor, kung nangyari. Mga kapatid, even if they do, is their doctrine consistent with God's Word? Yun naman ang sukatan. Kasi, ang sabi ng Panginoon, darating yung panahon may mga gagawa ng himala Pero ano sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21? Magsilayo kayo, hindi ko kayo nakilala. Hindi ko kayo kilala. Sasabihin ng marami, Panginoon, sa pangalan mo nagpagaling kami. Sa pangalan mo nagprophesy kami. Sa pangalan mo nagpalayas kami ng masamang espiritu. Ba, lupit nun. Nagpalayas ng masamang espiritu, nagpagaling ng mga karamdaman, gumawa ng himala. Pero nasabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Mapaggawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Their doctrine is not consistent with the Word of God. Sabi ng Deuteronomy 13:1-5, if a prophet or one who foretells by dream
appears among you and announces to you a sign or wonder. And if the sign or wonder spoken of takes place, nangyari, no? And the prophet says, let us follow other gods, gods you have not known, and let us worship them. Ano sabi? You must not listen to the words of that prophet or dreams. The Lord your God is testing you to find out whether you love Him with all your heart and with all your soul. Kahit na po nangyari yung propesiya, kahit na po natupad yung propesiya, pero kung ilalayo ka sa pananampalataya sa Diyos na totoo at dadalin ka saan? Sa mga myth, dadalin ka sa mga pananampalataya, sa mga espiritong hindi naman sa Diyos. Mga kapatid, do not follow those prophets. Hindi sila ang authority. Amen? So, since the 1st century AD, huwag niyong kalilimutan, all prophets have failed either one of both the tests. The test that the prophecy will come to pass and the test of doctrine. Amen? Now, number 4. Ito, authority rin to eh. Pag hindi natin alam kung ano ang gagawin, ano na ngayon ang authority? Majority rules. Majority rules. The voice of God is the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. And many people and church councils decide doctrine or practice based on majority rule. Yet Jesus warned the danger of following the majority. Matthew 7:13-14. Ano sabi ng Panginoon? Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life. And only a few find it. Ngayon mga kapatid, dumarating na. Unti-unti na nakakapasok ang mga palpak na katuruan sa loob ng simbahan kasi dumadami na ang nag-a-adhere at naniniwala rito. Sa Biblia, linaw-linaw, ginawa ng Diyos ang tao, isang babae at isang lalaki. Isang babae at isang lalaki. Sa usapin ng gender, ano na po ang pananaw ng mundo? Ang mga aklat na isinusulat ngayon, pagdating sa gender, it is no longer a male or a female alone. Meron na pong LGBTQ+, ano pa? Kaya may plus, walang katapusan ng plus yun. Mag-a-add pa ng kung ano-ano doon. At kalaunan, nagiging majority na ang naniniwala rito, kaya it becoming a rule. And then, maybe 10 to 20 years from now, it will becoming an accepted truth. Ngayon, pag naging katotohanan ito, sino ang lalabas na bulaan? Ang lalabas na ngayong bulaan ay ang sinasabi ng Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Kaya nakakalungkot, pero eto na po yun eh. Mas marami po ang dumadaan sa maluwang na daan at marami sila doon. At makipot ang dumadaan sa katotohanan at konti lang sila doon. Kaya hindi palibasa, marami, tama. Tandaan po ninyo. Hindi palibasa, marami, nandun ang presensya ng Diyos. Ano po? Sabi nga if we had followed the majority in Noah's day, we would have perished in the flood. Ano po? If we had followed the majority, nung time ni Joshua, we would have perished in the wilderness. Kaya huwag niyo kakalimutan, following the majority is not a good guide for authority in religion. Hindi palibasa, marami yung mga miyembro ng simbahan dinadala mo, tama kayo. Magsuri kayo. At hindi palibasa, kokonti ang church nyo, ay hindi kayo tama. Palibasa, hindi marami at hindi lumalago yung church mo, awang-awa ka sa buhay ninyo. Mapagdidiskitahan nyo yung pastor ninyo, ang hina-hina ng pastor nyo. Hindi katulad nung simbahan ng mga F dyan, sila lumalago, ang galing ng pastor nila. Mga kapatid, hindi palibasa madami, palatandaan yan ng pagiging tama.
At hindi palibasa sila ang marami, sila na ang otoridad pagdating sa ganyan. Nakakalungkot kung sino yung malalaking simbahan. Sila na lang yung authority at sila ang laging iniimbitahan sa mga speaking engagement. Sila ang mga otoridad sa pagtuturo na parang lahat ng sasabihin nila tama. Kalaunan, dinadala kayo sa lahat ng kabulastugan ng relihiyon. Sapagkat hindi po iyan ang final authority. Tandaan ninyo, ang otoridad parate ay ang salita ng Diyos. Following the majority is not a good guide for authority in religion. Ganito kasi katwiran hahanap nila ako ng simbahan, doon ako sa marami. Kasi sigurado yun, marami sila Pero tandaan po ninyo, hindi yun ang sukatan. No? Hindi ang majority rule ang authority sa religion. Panlima na kinukonsider na tao na authority in their religion ay ang kanilang mga konsensya. Conscience. Sabi ng marami, ang motto, let your conscience be your guide, is the motto of many people. Follow your heart. Follow your conscience. But our conscience cannot always be reliable. Ano sabi ni Paul? Paul serve God with a good conscience throughout his life. Sabi niya, Paul looked straight at the Sanhedrin and said, my brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience these days. Acts 26:19, even at time when he was persecuting Christians, ano sabi niya? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priest, I put many of the Lord's people in prison, and they were put to death. I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished. And I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign cities. Look at the conscience of Paul when he was yet Paul, nung siya ay Saulo. Ano sabi ni Saulo? I had served God with a good conscience throughout my life. Sinunod ni Pablo ang kanyang konsensya. At sinunod niya ang konsensya niya, pinagpapatay niya ang mga Kristiyano, ihinabol niya ang mga mananampalataya under the authority ng chief priest. Pumasok siya sa mga sinagoga ng mga Hudyo, pumasok siya sa mga pinagtitipunan ng mga Kristiyano, hinuli nila ang mga ito, pinakulong at maraming pinatay. Kung ang sinunod lang ni Pablo ay ang kanyang konsensya, mananatili siyang si Saulo. At yun ang kanyang ginawa. Buti na lang, ang Diyos ay totoong mahabagin sa kanya. Pinili siya ng Diyos bago palikain ang sanlibutan. Ipinaranas ng Diyos ang mga bagay na yan sa kanya. Bago siya binuhay sa kanyang patay na kalagayan sa espiritual at ginawang Apostol Pablo. Tandaan ninyo mga kapatid, conscience is like a clock which works properly only if it's set properly. Yung ating konsensya, parang orasan yan Magiging tama lang ang ating konsensya kung tama ang oras niyan. Tama? Pero kung mali ang ating konsensya, kahit anong gawin ng konsensya, ang ididikta ng konsensya, mali pa rin. In a totally depraved human heart, lahat ng ididikta ng konsensya ay mali at patungo sa masama. Tandaan po ninyo, our conscience is not always reliable and not a guide in the matters of religion. Hindi po conscience ang basihan. Kaya nga, kailangan sabi, maging matalino tayo. Maging matalino. Hindi po basihan ang konsensya bilang otoridad ng iyong relihiyon. Okay na ako rito, dito na ako kasi ito yung dinidikta ng konsensya ko okay na ako dito ito ang aming tradisyon, dito na kami pinanganak, dito na rin kami mamamatay. Okay na ako dito, majority kami rito ang buong pamilya ko nandito, majority rule.
Yun po ba ang mga reasons why we are in our religion right now? Because of this, what we considered authority. Now, kung hindi konsensya, baka naman human wisdom. Ayan. Kasi, many people considered human wisdom as their authority. Many people feel that through their own wisdom, they can determine right and wrong. Pero ano sabi ng Isaiah 55, 8 and 9? But God's thoughts and ways are not always our own. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung ganon, paano natin malalaman ang ang kalooban ng Diyos? Kung ang human wisdom ang basihan natin ng authority ng ating buhay, mas malaki ang chances ng mali. Tama po ba? In fact, God has chosen to save man in a manner specifically designed to confound those who depend solely upon human wisdom. Ano sabi niyan? For us to know God's will, it was necessary for Him to reveal it to us. Sabi po ng unang Korinto, however, as it is written, for what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirits within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given to us. Amen? So ano pong sabi diyan? For us to know the will of God, it is necessary for Him to reveal it to us. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin at nagre-reveal. Hindi natin makikilala ang Diyos kung sa sarili lang nating wisdom. Ano po? Sabi ng Ephesians chapter 3, Ephesians 3, this He has done through His Spirit-inspired apostles. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. So itong wisdom na ito, para makilala ang Diyos, inire-reveal ng Diyos sa pamamagitan ng mga Spirit-inspired apostles katulad ni Pablo, at ito ngayon ay nakasulat na sa mga banal na kasulatan. Ang ginagawa natin, binabasa natin ito upang maunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. At yan po ang sinasabi sa Ephesians chapter 3 to 4. 3, 4 to 5. Who in turn shared it with us through the writings of the apostles. Na sabi, in reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generation, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. Tandaan, human wisdom is often the exact opposite of God's wisdom. Ang God's wisdom, saan po inire-reveal? Through the prophets and the apostles and through their writings. Kaya napakahalaga ng writings. Sola Scriptura. Dito po natin matututunan ang otoridad ng relihiyon. Kung anong nasusulat, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, ito ang ating final authority. Kaya ang trabaho ng pastor, ituro ang mga aral ng banal na kasulatan. Isa pa ho sa kinukonsider ng mga tao na authority sa religion ay ang feelings. This is very, very important to notice. This is often the standard of authority for many people and churches. No, who go by whatever they feel is right,
who plays stock in a religion better felt than told, who will follow societal trends that may seem good and right. Yan ang uso ngayon eh. Kung anong feel mo, gawin mo. Kung feel good ka, do it. At yan po, kung ano yung trend, kung ano yung bandwagon, kung ano yung takbo, yon ang sinusunod. Kaya, kung ano yung feelings mo, yun ang otoridad mo. And basically, that is a very powerful authority. Pero ang tanong, is that the right authority when it comes to religion? Na ang basihan na lang ay yung damdamin, yung nararamdaman, yung feelings. Totoo po sa panahon natin ngayon, yan ang hinahanap ng mga tao eh. Yan ang fad, yan ang uso. Pag pumunta sa simbahan, hindi ko na-feel. Hindi ko na-feel yung sermon. Hindi ko na-feel yung kantahan. Hindi yung mga bagay na kanilang natutunan ng mahalaga. Ang importante sa kanila, ano yung na-feel nila. Na para bang nanood ka ng sine na kapag hindi ka napaiyak, hindi ka napatawa, hindi na-steer yung emotion mo, eh hindi maganda yung pelikula. Ganon ang maraming mga sumisimba. And they considered the authority of their religion based on their feelings. Kapag tear-jerking, kapag talaga namang napaiyak sila ng mensahe, ng panalangin, nabagbag yung kanilang emosyon sa mga illustrations, yon ang otoridad ng kanilang relihiyon. Yet the Bible declares, anong sabi ng Bible? No po, do not trust your feelings. Sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way which seems right to man, but its end is the way of death. Huwag mong panghawakan yung damdamin mo. Mukhang tama yan sa paningin ng tao, pero ang dulo niyan, kamatayan. He who turns in his own heart is a fool. Ang sabi ng Jeremiah 10:23, O Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man who walks to direct his own steps. Such subjective feelings are from the heart of man, not the mind of God. Amen? So yun po yung 7 standards of authority in religion. And they are from men, not from heaven, and they are the main reason for such many religious confusion and division that exist today. Kung titingnan niyo po ang mga kaguluhan at mga problema ng simbahan, yan po ang mga pinagmulan. Kinonsider nila ang kanilang otoridad ay ang kanilang feelings, ang kanilang human wisdom, ang kanilang conscience, majority rule, modern day prophets, traditions of men, and the Old Testament law. Now, ang tanong ay ito, ano dapat ang tanggapin ng iglesia na otoridad sa relihiyon? That will be the next question. What churches should accept as authority? 1. The Word of Jesus Christ. Ito po ang pangunahin. Jesus has been given all authority in heaven and on earth. He expects us to observe all things whatever He commanded us to do. He is the head of the church, which is to be subject to Him. As the body of Christ, we must submit to our head. Kung anong salita ni Jesus, kung anong sinabi ni Jesus, iyon ang authority. Amen? Pangalawa, what about the doctrine of the apostles? Ito po'y considered to be another authority in our faith. Ano sabi ni Jesus? To receive Christ, we must receive His apostles. John 13:20. They were sent as an ambassador of Christ. To ensure reliability, Jesus promised them the Holy Spirit. The apostles wrote so that we might have their understanding. They wrote their epistles that we might always be reminded. The teachings of the apostles were the commandments of the Lord. They received their words as the word of God. Pangwalo, thus the early church continued steadfastly in the apostles' doctrine. Acts chapter 2 verse 42. Pero ang tanong,
May modern day apostles pa ho ba ngayon? Wala na. May modern day apostles po ba ngayon? Wala na. Kasi kung meron, ilan na lang yan, nag-aangkin na yan na sila'y apostol eh. Ano po? Kapag sinabi ko pong the doctrine of the apostles, it is the written epistles. It is the New Testament writings of the apostles in the book of Acts and the writing of the Apostle Paul sa kanyang mga epistles. Amen? So, any true local church of Christ respects the doctrine of the apostles as their authority. Tandaan, yan po ang dalawang bagay na dapat otoridad ng simbahan. But in essence, dapat isa lang yan talaga eh. Ano yun? The Scripture alone. Pero sa Scripture, mababasa natin ang salita ng Panginoong Hesukristo at ang mga turo ng mga apostol. Yan ang ating final authority in religion. The only proper authority in religion is that which emanates from Jesus as the head of His church, which has come to us through the doctrines of His Holy Spirit-inspired apostles, which has been preserved in the form of the written Scripture, the New Testament. All other authority in religion comes from either misinterpretation of the Scripture or uninspired men or women na ginagamit ang authority based on feelings, etc., etc. When confronted with any challenge, the church today needs to look at the words of the Lord Jesus Christ in the Scripture. That is our final authority. Amen? Kaya kung may magtatanong, ano ba ang otoridad? Final, kung ano sinasabi ng Scripture. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.